Hulyo 22, 2021, alas 3:45 ng umaga. Sa kahabaan ng highway ng Barangay Nagsabaran sa bayan ng Jadin, Nueva Vizcaya, 2 truck ang nagkabanggaan. Tumating yung trailer na mapakabilis. Ngayon, may paparating sumalpok. Salpok po ganun, apoy na po yun. Umapoy na talaga siya. Ang isa sa mga truck na nasusunog ay sumampa sa bahay ni David at Marites Garcia kung saan sila ay natutulog ng pagkakataong yun. May umugong na malakas, bumangga ron sa pinagtutulugan namin sa bahay namin. Tapos ako naman po, hindi ako makagalaw. Sabi ko sa kanya, balikan mo ako at naipit ako, hindi ako makalabas. Inabot ng apoy pati ang bahay ng kanilang anak na si Delmar Garcia na nasa gawing itaas ng tahanan ng mag-asawa. Paghawi ko po nung kurtina, kita ko po kaagad yung sumalubong na malaking apoy. Pagkita po namin dito, nakadagan na po yung sasakyan sa kanila. Doon na po kami parang natunaw na hindi na po namin malaman kung anong gagawin namin. Mainit talaga, nakita kong gumanyan, pumikit na po ako. Basta, Diyos ko, tulungan mo ako, tulungan mo kami. Yun na lang po ang nasambit la ko. Ngayon po, nung matanggal ko na po siya, at nakalabas na po kami rito sa tindahan, pumutok na po ng malakas na malakas. Ano nangyari dun sa bahay niyo po? Pinanood na lang po namin yung apoy na tumupok dun sa bahay. Natupok po lahat, wala pong naiwan, kahit anong gamit po, wala pong naiwan. Sa kwentong ito ng panindigan ay tunghayan natin kung paanong pinagtagumpayan ni kapatid na David Garcia at ng kanyang sambahayan ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Si kapatid na David Garcia ay isang responsableng ama na ginagawa ang kanyang buong makakaya upang maibigay sa kanyang pamilya ang kanilang pangangailangan. Siya ti pagsapulak, kamay sa nga karpintero. Nga agnaidak dito yung nagsabaran. Ado ti aramiden mimot nga tarabaho nga balbalay nga yaw awat da kanyami. Iso ti pagsapulan mi matinal daw-aldaw na jay. Bukod sa pagiging karpintero, ay mayroon pa siyang ibang hanap buhay. No, malpas kami nga mang taraken ti spring nga mangga, agkarwas kami iti luglugan nga agsarsarten nga agpawasing nga dadakkel. Ito po yung kabitan nitong hose para pang-spray. Pero habang hinihintay po namin yung pag-harvest ng mangga, ang ginagamitan po namin dito sa power spray na ito, pinangwawasing po namin ng mga sasakyan. Aging gana kadagito yun, iti agda mga pagbirukan min, adda kami iti igid di highway, agkarwas kami. Tultulungan mi matan nga agasawa, nagayaan anak mi nga, agisagana kadagayay lako data rolling store ti. Pagsapulan damot din. Kasi ni Apo Diyos, at dati pangalaan mi. Parang tustos mi, ti pamilya mi. Tandang-tanda pa ni kapatid na Marites kung paano sila nagtagpo ni Ka David at nabuo ang pagmamahalang nagpatatag sa kanilang mag-asawa sa pagharap sa mga pagsubok. Nagkakilala po kami, siyempre po, parehas po kami iglesia, sumasamba. Mabait naman po, kasi po disiplinado po sila kasi yung tatay po nila talagang mukhang po na magpalaki sa kanila. Puro po sila lalaki, karamihan po sa kanila kasi lalaki. Siya kat nag-asawak iti 1983, ikat iti asawak ay pangulong mga awit dito yung lokal. Aging nabukal ko iti may isang pamilya nga nagdaan kami iti anak. Nga duwa nga lalaki kan may isa nga babae. Iti noon nga nagbalin nga anak ko kat iso ni Divino Garcia
Ket ti maikadwa, iso ni Delmar Garcia. Ket iti maikatlo, aja babae nga buridik ko, nga Melody Garcia. Nagsisimula pa lamang ang pagbuo nila ng pamilya ay dumaan na sila sa isang trahedya ng buhay. At yung bunso po sana na babae, may sakit po siyang asma eh. Inatake po siya ng hating gabi. Dito naman po noon, halos wala naman pong may sasakyan dito. Kaya nung lumiwanag na, meron naman na pong mga sasakyan, naisakay po namin siya. Tapos po, nung nakasakay na po kami, naplatan po yung sasakyan. Kaya ang ginawa ko na po, ipinunta ko na po doon sa bahay ng mga magulang ko. Nanay kako yung anak ko, may sakit, itatakbo namin sa ospital. Medyo alanganin na po yung buhay. Doon po ni-revive po nila. Pero hindi na po namin nawan, talagang namatay po siya. Kaya doon na po namin nilamayan. Sa panahon ng pagsubok ay pinatunayan nila na ang kanilang pananampalataya ay talagang tapat. Kinabukasan pagsamba, nandun po yung anak ko, iniwan namin. Sumamba po kaming lahat. Sabi po ng mga tao sa amin, bakit daw? Mahalaga ba sa kanya? Mas mahalaga pa ba daw po sa amin ang pagsamba? Isa po sa anak namin nandun na namatay. Doon lang po kami kako naman, humuhugot ng lakas. Sasamba kami, bahala na po kayo diyan. Marami naman kayo magbabantay, hindi naman na yan aalis. Yun po ang sabi ko sa kanila. Kaya sumamba po kaming lahat. Masaya po kami sumamba. Parang wala ang sabi ng mga tao, parang bakit daw? Parang hindi kami namatayan. Ang ganitong mataas na pagpapahalaga sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos ay itinuro ng mag-asawa sa kanilang natirang 2 anak. Talagang sa pagtuturo po sa kanyang mga anak, kung ano po yung hindi maganda, sinasaway po niya. Mga barkada, alam naman dito po kasi, ang mga bata dito, karamihan, mga maliliit pa lang, nagiinuman na, naninigarilyo, ganun po. Pero siya sinasaway po niya yung mga anak niya. Huwag kayo makikibarkada kung sino-sino. Para malayo kayo sa anumang masamang gawain, yun po. Lalo na po yung pag-inom ng alak, bawal na bawal po sa atin. Kaya hindi po nabarkada yung mga anak ko sa mga manginginom, hindi po. Bukod sa pagsaway ay nagpakita rin ng mabuting halimbawa si Ka David sa kanyang 2 anak na lalaki bilang pagtuturo. Ang sabi ko na lang po sa kanila, kung ano yung ginagawa ko kako, yun na lang ang sundan nyo. Ako sa kanila at hindi rin sila nakataas ng pag-aral kamagis. Ayun, ganun po yung mga pagtitinda, ganun, subukan nyo magtinda ako. Kasi nasubukan ko pa rin magtinda kamagis. Nagbiyahe rin ako ng Balintawak, ganun. Ng mga panindang mga gulay-gulay, lahat nasubukan ko. Magtinda ng mais na mga lagaing mais. Sa paghahanap buhay din po, kahit ano lang nahanap buhay, basta't marangal po. Yung hindi makakasira po sa tungkulin, sa pananampalataya sa Iglesia ni Cristo. Masasabing hindi nabigo si kapatid na David na makapagturo sa kanyang mga anak ng mga dapat nilang matutunan. Pinalaki niya po kami. May iba nang natakot sa Diyos. Gaya po ng pagsamba, pag may mga trabaho kang importante, mas uunahin mo po yun kaysa po sa trabaho po. Sabi niya po sa amin, lagi po naming tatandaan na ang mga pagsubok sa buhay, lagi pong ipanalangin sa Panginoong Diyos para po nang sa ganon, lagi ka po niyang kaawaan at samahan sa iyong pamumuhay din po. Yun po ang lagi nang sinasabi po sa amin. Ang isa pa sa ipinakita ni kapatid na David sa kanyang mga anak ay ang kabutihan ng pagtulong sa kapwa. Gusto ko ba matanggal sa kung sa kanila talaga wala akong masasabi.
Talagang makabait naman silang kapitbahay. Kahit anong oras ko pong tawagin si kuya ngayon na may paggagawa ko kahit yata hindi na kaya, kinakaya. Kagaya po nung nagpapagawa po ako ng mga upuan ko na yon, yung mga upuan na simentong ganon. Kami po, natulungan po nila kami nung wala pong trabaho si mama, tapos ano po sila ng mga chicharon, ganon. Binigyan po nila ng trabaho. Pagre-repack po, ganon. Kaya po nagkaroon ng kita si mama para pag-aral kami noon. May isa pa siyang di makalilimutang karanasan na sumubok sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Masapol nga lumuwasak nga mapaniya Manila tan idi makadaanon kami iyay bang ili iti bangbang. Sinabat da kami iti soldado di iyay bus. Pinaghilira da kami iya, pinaglilinya da kami. Tapos plinaslaytan da kami nga sagay sa aging nga idi makadaanon da kanyak. Positive da ito'y kunada kanyak. Tati ipapapili da nga salsaludson kanya di nakadaanon da kami yan ti kampo da. Ti pili da nga salsaludson kanya katang ito'y ti naggapwak. Nga ito naggapwam kat iya kagayan ko na ada kanyak. Diyan ti nga kangangatuan damot atasar ko na damot iya ay mang imbestikar kanyak. Nga kwa idi kwan ipapila sino ka aya ko na ada kanyak. Siya ti David Garcia ko nakitinagan ko taga Jayak lugar iyay barangay iyay nagsabaran ko nak ang sakop iti jadi ya haan taga naggapu ka kagayan ko na dalat kanya. Muling pinatunayan ni kapatid na David ang kanyang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa puntong yon. Kunak malagip ko apo tulungan na kunak na amom no sino ako tulungan na kadi at maamuan da ko nang ako. Alas 11 sanday tirabi agalas 12 dakpay lang iyan. Di kwan imbagak sino kanya ti relisyon mo. Iglesia ni Kristo ako nakatnusan yung ano kaya yung apan ni kanukunak. Tumawag kayo dita kapilya dita bayong bungan kunak takwa. Tasaludsodin nyo jay lokal tinagsabaran jay David Garciano Iglesia ni Kristo. Kinitanan lagi yung kakadwa na nga kwa sa bali tinaalay ko na nakaslakuna na nga nadengag ko. Ilutuan nyo ti merinda na dahiti ko na nakadagay yung soldan ilutuan dak ti merindak yan pinagpakandak pa itiklog tapos itulod nyo dahito yan tinangalaan nyo lang tapos isakay yung lang apan iya Manila ko na. Hindi bagong bagay kay kapatid na David na humarap sa mga pagsubok. Noon pa ay nakaranas na sila ng pag-uusig dahil sa kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Sana mga taga dito Biskaya nga dati. Agsipod ta iti imawat ni tatay ko iti bautismo iya Pangasinan. Kinalaban da kami dagiti kabagyan mi. So nga pimanaw kami iya impanaw na kami iya ita may kami nagnaed dito'y lamot, ipugaw dito'y lawig. Imakar kami dito'y nagsabaran. Nga kwatap no makapag-survey kami kini Apo Diyos ta si dagya kapilyahan kami nga magnanti adayong agmalmalen. Ingga na nga natay ni tatay ko dito'y nga iso na ti Pangulong Diakono dito'y nga lokal. Dayjay. Kati kunana kanyami nga anak na daytoy ket sanyo nga adaywan iti pinagserbita dito ito yan ti pakaisalakanan nyo kunana dayi timbadi na kanyami ken umawat kayo kadagiti tungkulin nyo iti dita lokal. Isinapuso niya ang bilin ng kanyang ama na ipagmalasakit ang mga kapatid sa lokal ng nagsabaran, kaya pinagtalagahan niya ang kanyang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Nag-umpisa po akong Pangulong Diakono sa lokal ng nagsabaran noong 1996. Simula po noon hanggang ngayon, wala po akong matandaan na hindi ko pagtupad ng aking tungkulin. Kahit na
may karamdaman ako. Basta na kaya kong tumayo at makapagsalita. Tumungo sa gusaling sambahan, tumutupad po ako ng aking kampanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang kanyang dedikasyon sa pagtupad ng tungkulin ay kanya ring itinuro sa kanyang 2 anak na ngayon ay kapwa mga may tungkulin na rin sa Iglesia ni Cristo. Lagi ko pong sinasabi sa kanila na pagtawag ng tungkulin kako sa kanila, uunahin natin yung kako, hindi muna kahit ano yung ginagawa natin sa buhay natin. Yun ang uunahin natin kako. Pangalawa lang itong buhay natin. Kahit anong mangyari, ito ang gagawin natin na priority sa ating buhay. Kaya nakikita nila kung paano po kami mag-asawa at tumutupad ng aming tungkulin. Kaya po sila lumaki na ganun ang kinamulatan po nila sa amin. Bilang kanilang mga anak, gusto naming masundan yung mga nakita naming mabubuti sa kanila, na kahit anong mangyari, kahit anong nangyari sa kanilang buhay, tuloy-tuloy pa rin po sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Susundan po namin sila hanggang sa kami ay tumanda. Tutupad kami ng aming mga tungkulin. Bilang isang magulang na rin, gusto rin po namin na ang aming mga anak ay makasunod din sa aming mga isinasagawa sa loob ng iglesia, sa pagtupad namin sa loob ng iglesia. Ipinakita po ng aming tatay na tuwing kami may pagsubok sa buhay, tuwing kami may karamdaman, ipinapanalangin nila kami na yun na aming natutunan, na gusto rin naming tularan. Kaya nung kami nagkaroon ng tungkulin, yun na po ang aming sinusunod sa aming mga pagdadalaw, sa aming mga pagko-committee. Pag kami may nasumpungan, may karamdaman, sinasabi namin po sa kanila na magpapahid ng langis, ipapanalangin namin sila dahil yun ang nakikita naming isinasagawa ng aming magulang. Sinasampalatayanan ni Ka David at ng kanyang sambahayan na kaya sila nakaligtas sa pinakamabigat na pagsubok sa kanila nang sila ay masunugan ay dahil sa kanilang pagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Ang pinakamalaking pagsubok po sa amin nung nakita po namin yung sitwasyon na ang aming mga magulang ay nadaganan ng truck, na yung truck na yun ay umaapoy. Nung tinitignan po namin, ang talagang pumasok sa aming isip ay napatanong kami, buhay pa kaya sila? Ang talagang ang nasa isip namin, hindi na po sila makakalisel. Apoy na po talaga yung gilid na yun. Apoy na po talaga. Apoy na. Palalangin namin na sana iligtas mo po sila. Para nang sa gayon makasama pa namin at magabayan pa kami sa aming pamumuhay sa mundong ito. Lalong-lalo na magabayan pa kami sa paglilingkod sa Diyos. Kaya parang tulong na rin ng God yun. Kaya sila nakalabas ng maayos. Nakita po namin bilang destinado ang kanilang pagmamalasakit sa iglesia. Ganun na rin po kung papaano sila tumupad ng kanilang tungkulin. Kaisa po sila lagi ng pamamahala sa lahat ng gawain po sa loob po ng iglesia. Kaya naman po kami ang saksing buhay kung papaano sila iningatan ng Panginoong Diyos nung dumating sa kanilang buhay ang matinding pagsubok. Talagang naging abo po yung tahanan nila Ka David, yung tahanan nila Ka Delmar, pero sa awa po ng Panginoong Diyos ay iniligtas po sila. Sa panahong ito ng pinakamabigat na pagsubok sa pamilya, ay lalong naramdaman nila ang pagmamalasakit ng mga kapatid sa iglesia. Ang mga kapatid po sa buong distrito ng Nueva Vizcaya ay nagtulong-tulong para po may abot ang kanilang tulong sa sambahayan nila Ka David at Ka Delmar.
araw po ng Biyernes, na kumpleto po ang kanilang gagamitin sa mga pagtupad. Nagkaroon po ng Amerikana, sila ka David, sila ka Delmar. Meron pong gagamiting toga, si ka Marie sa kanyang pagtupad. At araw po ng Sabado, sa awa po ng Panginoong Diyos, nakatupad sila ng kanilang tungkulin. Hayag na hayag po sa kanilang sambahayan ang pagtulong ng Panginoong Diyos. Kaya ako po ginagawa yun na buong pusong sinusunod. Bilin ng Diyos. Kasi sumasampalataya ko na pagka ako'y tinutupad ko lahat ng mga gampanin ko bilang may tungkulin, hindi po kami pababayaan ng Panginoong Diyos. At dahil sa pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa apoy at sa pagtulong pa niya sa kanilang sambahayan sa mga pagsubok sa buhay, ay lalong napakaraming dahilan para sila magpasalamat sa Kanya. Ti inaramid me, nagpasalamat kami ni Apo Diyos ta bibiyag kami. Nakalasat kami. Ti dakkel nga kaasi ni Apo Diyos. Natakasan namin yung sana'y pagkamatay na po namin yun. Kasi binagsakan po kami. Giba yung katre, giba yung bahay, yung makina mismo dumagan sa amin. Kahit kunting galos sa aming mag-asawa lang. Kaya nung binalikan po namin ng kinaumagahan, nakita namin yung sasakyan. Kung paano tayo nakaligtas dito sa mister ko. Kahit lahat po ng mga tao nakita nila. Talagang himala, sabi nila kung paano kayo nakaligtas. Kaya nung nakauwi na po kami dun sa bahay ng anak ko, nung nagsama-sama na po kami, nanalangin na lang po kami. Humingi kami po ng lakas ng loob hanggang makayanan po namin ang pagsubok. Kagaya ng mga tunay na lingkod ng Diyos, si kapatid na David Garcia at ang kanyang buong pamilya, dumaan man sa pagsubok, ay maninindigan sa pagtataguyod ng tapat na pananampalataya.